Ano ang mangyayari kapag ang isang rehimen na sobra ang pagkahumaling sa kontrol ay nagsimulang mawalan ng kapit sa tanging bagay na hindi kayang mabuhay ng mga tao nang wala ito? Krisis sa pagkain. Ang krisis sa pagkain. Lumalala ang digmaan sa Ukraine na posibleng magdulot ng pandaigdigang kakulangan sa pagkain. Sa gitna ng digmaan, lumalala ang krisis sa pagkain. Mabilis tumaas ang presyo ng mga pangunahing produkto gaya ng gatas, patatas at mantikilya sa Rusya. Tumaas ng malaki ang presyo ng patatas sa Rusya. Isinisisi ng mga magsasaka sa Rusya ang pagtaas ng presyo sa tumataas na gastos sa produksyon. Malinaw na ginagamit ng Rusya bilang sandata ang pagkain. Sa mga kabayan ng mga Ruso ang hindi kayang bumili ng pagkain, kaya nag-aalala ang mga tao. Ang Rusya, dating makapangyarihan sa agrikultura, ngayoy pinapanood na lang ang natutuyuong bukirin ng trigo at nagugutom na mga tao. Hindi lang ito tungkol sa parusa o ekonomiya, kundi sa sistemang bulok ang pamamahala na ngayon ay bumibigay na. Tumaas ng 200-300% ang presyo ng bilihin kumpara dati. Kaya ang paghahangad ni Putin ng kapangyarihan ay nagiging kapalit ng pagkain ng mga Ruso. Kung walang pagbabago, maaaring gutom muna ang sumira sa Russia bago pa man ang mga drone ni Zelensky. Simulan natin sa patatas. Sa Russia, hindi lang ito pagkain kundi bahagi ng kanilang kultura. Ginagamit ang mga ito bilang pangunahing pagkain sa sopas, nilaga, at pampalasa. Dati laging madaling makuha at abot kaya ang patatas. Ngunit nitong nakaraang taon, nagbago at lumala ang sitwasyon. Tumaas ng 167% ang presyo ng patatas. At sa ilang mga rehiyon, 3 beses na ang halaga nito kumpara noong nakaraang taon. Hindi lang patatas ang apektado, pati tinapay, gatas, gulay, at halos lahat ng iba pa. Sobrang tumaas ang presyo ng mga pangunahing bilihin. At sa ibang lugar, problema na rin ang makakuha ng mga produkto. Habang nauubos na ang mga paninda sa mga estante, nagiging hindi na rin tiyak ang galaw ng mga pamilihan. Minsan sa isang linggo, makakakita ka pa ng mga sariwang gulay at prutas. Tapos sa susunod na linggo, wala na. Ang ganitong sitwasyon ay nagsisimula ng magdulot ng hirap sa mga pamilya sa Rusya. Dahil sa stress, napipilitan ang mga tao na mag-imbak ng mga pagkain kapag may pagkakataon, na lalo lang nagpapalala sa kakulangan. Malupit itong siklo ng kakulangan na sumisira sa mga tiyan ng mga Ruso na parang salot. Walang laman ang mga estante, tumataas ang presyo, at nilalaktawan ng pamilya ang pagkain para mabuhay. Kung gusto mo ang mga kwentong ito, i-like at mag-subscribe. Tumutulong itong maipasa ang katotohanan at mas maraming tao ang nakakaunawa sa totoong nangyayari. Kaya ano ang naging dahilan ng ganitong matinding krisis sa pagkain sa isang bansang kilala sa agrikultura? Maraming salik ang naging dahilan. Ang una rito ay ang pagbabago ng klima. Isang pangyayaring malaki ang naging epekto sa sistema ng panahon ng bansa na nagdulot ng masasamang pattern para sa mga sistemang agricultural doon. Sa Timog Rusya, mas mahaba at mainit na tagtuyot ang nagdulot ng malaking pagkasira ng ani sa mga rehiyon ng butil. Kasabay nito, mas madalas na pagbaha sa Siberia na hindi lang abala kundi nakakasira rin. Hindi maayos na tumutubo ang mga pananim sa hindi tiyak na mga kondisyon. Patunay dito ang pagbaba ng ani ng patatas sa Russia ng 12% kamakailan. Pati na rin ang pagbaba ng produksyon ng trigo at gulay. Masamang balita ito para sa mga magsasaka. At masamang balita rin ito para sa mga mamimili. Mas kaunting supply ay nangangahulugan ng mas mataas na presyo. Kapag tumaas ang presyo ng mga produkto, hindi lang ito problema ng magsasaka, kundi ng buong bansa, bagay na napilitan ding aminin ni Putin. Nagpapahirap lalo sa pagsasaka ang pagbabago ng klima dahil sa mga bagong salik na dulot nito. Nalulugi ang mga magsasaka kapag di na mapagkakatiwalaan ang panahon. Mas kaunti ang itinatanim at inaani, kaya bumababa ang supply at tumataas ang presyo. Hindi lang panahon ang problema, at hindi lang ito basta sunod-sunod na kamalasan. Bunga ito ng isang sunod-sunod na reaksyon na nagsimula sa digmaan at mga parusa. Mabilis tumugon ang mundo nang salakay ng Rusya ang Ukraine at malaki ang epekto ng mga parusa. Kadalasang iniisip ng tao ang bangko at langis sa usaping parusa, pero apektado rin ang agrikultura. Itinigil ng mga kanluraning bansa ang bentahan ng kagamitan, binhi at pataba sa Rusya, kaya nagkaroon ng kakulangan na ramdam pa rin ngayon. Umasa ang Rusya sa mga inangkat na binhi na mataas ang ani upang mapataas ang kanilang produksyon ng pananim. Dahil wala ang mga ito,
bumaba ang ani, at dahil wala ring makabagong kagamitan sa pagsasaka, naging mas mabagal at hindi kasing epesyente ang pagsasaka. Hindi agad maaayos yan. Taon ang kailangan para maitayo ulit ang ganong infrastruktura. Ginagawa ng mga magsasaka ang lahat ng makakaya nila gamit ang mayroon sila, pero kulang pa rin ito. At kitang-kita ito sa matinding pagtaas ng mga gastusin sa pagsasaka na tumataas sa lahat ng aspeto. Dahil sa taas ng gastusin, nalalagay sa alanganin ang kabuhayan ng maraming magsasaka. Ang mga pautang na kinuha noong mas magagandang taon ay hindi na mabayaran ngayon dahil ang kita mula sa mas maliit na ani ay hindi sapat para tustusan ang mga gastusin. Ang mga maliliit na sakahan na pinapatakbo ng pamilya ay lalo nang mahina at marami sa kanila ang napipilitang ibenta ang lupa o tuluyang magsara. Kadalasang napupunta sa mga may koneksyong politikal na agribusiness ang mga lupang iyon. Kaya lalo pang kokonti at lalakas ang may kontrol sa supply ng pagkain ng Russia. Maaaring mapanatili nito ang ilang produksyon pero nagiging mas matigas at mas lantad sa panganib ang sistema kapag nagkaproblema ang malalaking operasyon. Bumabalik tayo sa mabilis na pag-iisip. Kung agricultural na makapangyarihan ang Russia, dapat handa sila sa ganitong sitwasyon, hindi ba? Hindi masyadong napag-uusapan ang bahaging ito ng krisis sa pagkain ng Russia. Gayunpaman, mahalaga ang kalagayan ng reserba ng butil sa kaguluhang ito. Ang reserbang ito ay para sa mahirap na panahon, gaya ng mahina ang ani o pagtaas ng presyo. Sa madaling salita, tulong ito lalo na ngayon. Simple lang, mag-imbak ng butil kapag sobra, ilabas kapag kailangan. Pero ngayon, parang hindi na ito nangyayari. Sa halip na gamitin ang mga reserba para pababain ang presyo at maibsan ang kakulangan, mukhang pinipili ng gobyerno na itago ang mga ito. Sabi ng ilang lokal na opisyal, ginamit na raw nila ang mga reserba para tulungan ang kanilang mga rehiyon. Pero iba ang sinasabi ng mga independenteng ulat. Nananatili pa rin sa imbakan ang maraming butil. Mas malala pa, ang ilan dito ay itinatabi para sa mga kasunduang pag-export na ibinebenta sa ibang bansa para kumita ng pera. Maaaring makatulong iyon sa ekonomiya ng Rusya sa papel. Pero hindi nito natutulungan ang mga pamilyang nahihirapang makabili ng mga pangunahing pagkain tulad ng tinapay. Nilalagay nito ang bansa sa mahirap na kalagayan. Kung itatago ng gobyerno ang butil, mapoprotektahan ang supply at kikita ng dolyar mula sa ibang bansa. Pero sa paggawa niyan, nananatiling mataas ang presyo dito sa atin. At sa ngayon, nasasaktan ang mga karaniwang tao. Tumaas ang presyo ng tinapay, kaya nabawasan ang pagkain ng maraming pamilya. Noong dati, tuwing may krisis, naglalabas ang gobyerno ng butil para pakalmahin ang merkado at ipakita ang pag-aalaga sa tao. Sa ngayon, hindi ito nangyayari. O kung mangyari man, mabagal ang tugon. Dahil dito, nagkakaroon ng tanong kung ano talaga ang dahilan ng mga desisyong ito. Mas pinapahalagahan ba ng gobyerno ang imahe nito sa mundo kaysa sa pagtulong sa mamamayan? Sa ilalim ng pamumuno ni Putin, malinaw ang naging pagbabago patungo sa paggamit ng pagkain bilang kasangkapan ng kapangyarihan. Hindi lang basta butil ngayon, ginagamit na rin itong panangga o pang-impluwensya. Maaaring gamitin ito ng Kremlin sa pakikipagkasundo, pagpuwersa sa ibang bansa o pagpapalakas ng imahe. Bagamat epektibo ang estratehiya sa banyagang politika, mga pamilyang Ruso ang naapektuhan. Napapansin na ito ng mga tao. Ang mga magsasaka, may-ari ng tindahan, at mga karaniwang mamamayan, nagsisimula ng magtanong kung bakit ang pagkain ay tinatrato bilang isang pambarter na bagay imbes na isang pangunahing pangangailangan. At hindi lang ito tungkol sa butil. Parang baliko ang buong sistema. Mas iniintindi ang kontrol at kita kaysa sa pagiging patas o malasakit. Pinaigting ng gobyerno ni Putin ang kontrol sa pagkain at nagsisimula ng mahirapan ang mga di dapat tamaan. Sa huli, ang seguridad sa pagkain ay hindi lang sapat na butil, kundi pagtiyak na nakakakain at kayang bilhin ng tao ang kailangan nila. Dapat magtiwala ang mga tao na nagmamalasakit ang kanilang pinuno, ngunit ngayon nababawasan na ang tiwala nila. At maliban na lang kung magbabago ng direksyon ang gobyerno, ang krisis ay hindi lang tungkol sa pagkain, kundi pati na rin sa pamumuno. Sa pag-usad natin, isa sa mga dahilan ng pagtaas ng presyo ng pagkain sa Russia, gasolina, transportasyon, at digmaan. Tumaas ang presyo ng gasolina ngayong taon. Ang diesel, mahalaga sa pagsasaka, at kargamento, ay lumobo ng 11%. Ang bawat dagdag gastos sa gasolina ay naipapasa sa mamimili. Dahil dito, tumataas pati presyo ng lokal na produkto. Nagsasara rin ang mga refinery dahil sa kakulangan ng kagamitan. At ang mga subsidya ng gobyerno na dapat sana'y magpapatatag ng presyo ay tinanggal na.
Nahihirapan ang mga magsasaka at truck driver at pagtaas ng presyo ng gasolina ay nagpapamahal sa buong food chain. Kasama rito ang pagtatanim hanggang paghahatid sa tindahan. Kahit matapos ma-produce ang pagkain, may mga problema pa rin. Malaking hamon ang pagdadala nito sa iba't ibang bahagi ng bansa dahil sa laki ng Rusya. Tingnan ang mapang ito. Makikita mong kailangang umasa ang Rusya sa malawak nitong riles para maglipat ng kalakal. Ngunit mabilis bumababa ang kalidad ng network na iyon. Dahil dito, 2 taon nang bumaba ang kargamento at daan-daang libong bagon ang nakatenga. Naantala o kinansela ang mga tren, mas inuuna ang kargamentong militar kaysa gamit ng sibilyan. Dahil dito, kinailangan nilang magdala ng mas maraming pagkain sa kalsada. Pero sira-sira ang mga kalsada sa Russia. Sira-sira ang mga highway sa kanayunan kaya bumabagal ang delivery at tumataas ang gastos. Tumaas ang paggamit ng transportasyon noong nakaraang taon, ngunit hindi ito epesyente at mas mahal. Pinalalala pa ng mga pag-atake ng Ukraine ang sitwasyon. Tinamaan ng mga pag-atake ng drone at sabotahe ang mga fuel tanker, linya ng tren, at mahahalagang infrastruktura sa buong Russia. Dahil dito, naputol ang supply chain at naantala ang paghahatid. Ito ang resulta ngayon. Mabilis na tumataas ang presyo ng pagkain at ang mga pangunahing bilihin tulad ng patatas at manok ay nagiging hindi na kayang bilhin ng maraming Ruso. Hindi lang ito simpleng issue ng lohistika. Isa itong babala na dapat tugunan ang mga problemang ito habang may pagkakataon pa. Bagamat kadalasan ay tungkol sa butil ang pinag-uusapan natin, hindi lang sa mga taniman ng pananim nararamdaman ang epekto ng krisis na ito. Apektado rin ng husto ang mga nag-aalaga ng hayop at gumagawa ng gatas. Tumaas ang presyo ng pagkain ng hayop dahil kulang ang butil, kaya binabawasan ng magsasaka ang alaga nilang hayop. Sa ilang rehiyon, bumaba ang produksyon ng gatas, kaya mas mabilis tumaas ang presyo nito kaysa tinapay o patatas. Pwedeng punan ng inaangkat mula Belarus ang kakulangan, pero mas mahal at may delay ang dating. Nagiging luho na ang karne para sa maraming pamilya dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng manok at baboy. Hindi lang ito tungkol sa panlasa, kundi mas kaunting protina rin na may epekto sa kalusugan sa paglaon. Dagdag pa sa lahat ng ito, ang pagiging hindi matatag ng ruble ay lalo pang nagpapalala ng sitwasyon na nagpapahirap lalo sa kakayahan ng Russia na mapakain ang sarili nito. Pag bumaba ang halaga ng ruble, tumataas ang presyo ng pagkain. Bakit? Umaasa pa rin ang Russia sa imported na pataba, makinarya at pambalot. Kapag humina ang ruble, mas mahal ang mga inaangkat na produkto. At kapag mas mataas ang gastos ng mga producer, syempre, mas mataas din ang gastos ng mga pamilya. Bigla, ang isang piraso ng tinapay ay hindi na lang almusal, ito ay isang luho na. Kung nag-aalala ka kung paano binabago ng artificial intelligence ang mga trabaho, industriya, edukasyon, at ekonomiya, hindi ka nag-iisa. Ayon sa Rutgers University, 7 sa 10 manggagawa sa United States ang labis o medyo nababahala sa paggamit ng artificial intelligence ng mga employer sa paggawa ng desisyon. 3 sa 10 ay takot mawalan ng trabaho dahil sa artificial intelligence ayon din sa mga eksperto. Ayon sa mga pag-aaral, sa 2,30% ng trabaho at 44% ng manggagawa ay maaaring mapalitan ng artificial intelligence. Ibig sabihin nito, kailangan mong mag-ingat kung ayaw mong maging biktima. Kaya kamakailan ay gumawa kami ng YouTube video na nagpapaliwanag sa mga nangyayari sa likod ng mga pangyayari. At paano naghahanda ang mga tao, hindi lang para mabuhay kundi makinabang sa artificial intelligence revolution. At hindi ito tungkol sa pagiging isang coder o paggawa ng susunod na ChatGPT. Tungkol ito sa pag-unawa kung saan ang tunay na kalamangan habang umuunlad ang artificial intelligence at paano ito ginagamit ng mga tao para gawing mas ligtas ang kanilang karera. Kung nakakaramdam ka ng pag-aalinlangan tungkol sa hinaharap, o kung curious ka lang kung ano ang mga option mo, panoorin mo ang video na yon dito sa YouTube sa pamamagitan ng pag-click sa link sa description or sa card na nasa screen mo. Dito na lumalala ang sitwasyon. Base sa dokumento, balak ng Kremlin mag-imprenta ng mas maraming pera bilang mabilisang solusyon. Parang dagdag gasolina ito sa matagal ng apoy. Mas maraming ruble ang habol sa parehong dami ng produkto. Ibig sabihin nito ay inflasyon. Mabilis, malupit, at walang patawad. Noong nakaraang taon lang, halos isang kapat ang itinaas ng supply ng pera sa Russia. Ramdam na ang inflasyon na umaabot na sa 10%. Kung ipagpapatuloy nila ang pag-imprenta,
Mauubos ang ipon, sahod, at pagkain ng mga tao. Hindi lang ito masamang polisiya. Isa itong lumalalang krisis na pinipilit tiisin ng mga Ruso. Kung patuloy na babagsak ang ruble at tuloy-tuloy ang pag-imprenta ng pera, hindi lang lalala ang krisis sa pagkain, kundi lalo pa itong sasama. Para sa milyong Ruso, ibig sabihin nito ay mas kaunting pagkain, higit na takot, at pakiramdam na unti-unting nawawala ang kinabukasan. Isa pang problema sa krisis sa pagkain ay kulang na ang mga manggagawa sa mga sakahan sa Rusya. Sa buong bansa, ang mga rehiyong agricultural ay may matinding kakulangan sa manggagawa mula noong ikalawang digmaang pandaigdig. Maraming batang manggagawa ang umaalis sa kanayunan dahil sa pang-akit ng lungsod, digmaan, at kawalang tatag ng ekonomiya. Ang natitira na lang ay mga tumatanda ng magsasaka, kulang sa tauhan na mga operasyon, at mga bukirin na hindi kayang taniman o anihin ng buo. Kung walang sapat na tao para magtrabaho, bumabagal ang produksyon ng pagkain sa lupa. Lalo pang lumalala. Hindi natatapos ang problema sa bukirin. Nahihirapan din ang mga planta ng pagpoproseso na makahanap ng mga manggagawa. Nagtaas ng sahod ang mga kumpanya ng gatasan, gilingan ng butil, at nagbabalot ng gulay para manatiling bukas ang negosyo. Pero ang mas mataas na sahod ay nangangahulugan ng mas mataas na gastos. At ang mga gastusing iyon ay direktang ipinapasa sa mga mamimili. Kulang ang mga manggagawa sa transportasyon at bodega, kaya may pagkaantala at taas presyo sa lohistika. Ang bawat nawawalang manggagawa ay nagpapahirap pa sa sistemang hirap na. Higit pa ito sa simpleng kakulangan ng manggagawa. Isa itong tunay na banta sa seguridad ng pagkain. Kapag kulang ang tao sa pagtatanim, pagproseso, at paghahatid ng pagkain, nauubos ang paninda at tumataas ang presyo. Nangyayari na ito sa Rusya. Kung tuloy ang krisis sa paggawa, lalala pa ang krisis sa pagkain. Para sa milyon-milyong pamilya, ibig sabihin nito ay mas kaunting opsyon, mas mahigpit na budget, at takot na di kayanin ng sistema ang pangangailangan. Hindi lang ito posibilidad. Ramdam na ang paghihigpit sa Moscow, St. Petersburg, at iba pang lungsod. Ramdam na sa bawat tahanan ang krisis sa pagkain. Dati abot kaya ang tinapay, gatas, at patatas, ngayon ay nagpapahirap na sa budget ng pamilya. Pinagkakasya ng mga pamilya ang pagkain, tumutungo sa murang di masustansyang opsyon, at labis na ang trabaho ng mga food bank. Habang lumilipas ang mga linggo, humahaba ang pila. Sa likod ng bawat mukha ay may tahimik na kwento ng katatagan at paghihirap. May agwat din sa pagitan ng sinasabi ng gobyerno at ng nakikita ng mga tao. Madalas na inilalarawan ng state media ang isang larawan ng katatagan. Ipinapakita ng ulat ang tagumpay sa ani, matibay na ugnayan, at suporta ng gobyerno, ngunit taliwas dito ang ulat ng mga independenteng mapagkukunan. Ipinapakita nila ang mga walang laman na estante, taas presyo, at lumalalang pagkadismaya. Dahil sa pagkakahiwalay, pakiramdam ng tao'y niloloko sila. Kapag nawala ang tiwala, lalong mahirap lutasin ang mga problema. Iba-iba ang epekto ng krisis sa bawat bahagi ng Rusya. Sa rural na lugar malapit sa sakahan, inaasahang mura at madaling makuha ang pagkain. Pero kabaligtaran ang realidad. Mahihirap na kalsada, sirang tren, at kakulangan sa gasolina ang nagpapamahal at nagpapahirap sa pagdadala ng produkto sa pagitan ng mga baryo. Pagdating ng pagkain sa mga komunidad na ito, mas mataas pa ang presyo kaysa sa Moscow. May mga baryong bumalik sa barter, tulad ng pagpapalit ng patatas sa harina o itlog sa diesel. Hindi sapat ang pera para makuha ang kailangan. Dahil malayo ang iba sa tulong at hindi na sapat ang mga kawang gawa. Nauubos ang donasyon at kulang ang lokal na suporta. Lalong lumalawak ang agwat sa pagitan ng lungsod at kanayunan. Kaya mas nagiging hiwalay ang mga pamilyang nasa probinsya at mas umaasa na lang sila sa kung anumang kaya nilang itanim o ipagpalit. Dahil dito, dumarami ang galit ng publiko. May mga maliliit ng protesta, hindi lang sa pagkain, kundi pati na rin sa sinisimbolo ng kakulangan nito. Kapag numinipis ang mga paninda sa mga istante at tumataas ang mga presyo, nayayanig ang pundasyon ng pang-araw-araw na buhay. Hindi lang gutom ito, kundi unti-unting pagkawala ng dignidad, takot na di mapakain ang mga anak, at pagkawala ng kontrol sa pangunahing pangangailangan. Bukod sa gutom, ramdam na rin ang epekto ng krisis sa kalusugan ng publiko. Dahil sa mahal ng karne, gatas, at sariwang gulay at prutas, napipilitan ang tao sa murang pagkaing puno ng almirol at taba na di masustansya. Naguulat ang mga doktor sa ilang rehiyon ng pagdami ng kaso ng anemia, kakulangan sa bitamina, at pagkaantala ng paglaki ng mga bata. Hindi agad ramdam ang epekto, pero kalaunan, pinahihina nito ang lakas paggawa, nagpapataas ng gastos sa kalusugan, at nagpapababa ng kalidad ng buhay.
Maaaring mas mahirap baliktarin ang mga pagbabagong ito kaysa sa pagtaas ng presyo dahil naaapektuhan nito ang kalusugan ng tao kahit matagal nang nakabawi ang ekonomiya. Nakakabahala ito dahil naranasan na ng Rusya ang ganitong sitwasyon noon. Noon, ilang dekada nakipaglaban ang Unyong Soviet sa kakulangan ng pagkain na nagdulot ng malalang epekto. Mula tagutom ng 1,900 at 30 ses dahil sa kolektibisasyon hanggang sa rasyon at pila ng 1,900 at 80 laging may kakulangan sa pagkain sa lipunan. Madalas hindi tugma ang supply at demand dahil sa sentralisadong plano, kulang ang insentibo ng magsasaka, at di maayos ang distribusyon. Sa huling taon ng Unyong Soviet, walang laman ang estante, mataas ang inflasyon, at malaki ang pagkadismaya ng publiko. Ang kasaysayang iyan ay hindi lang basta lumang alaala. Isa itong babala. Kung hindi masolusyonan ang di pagkakatugma ng agrikultura at pangangailangan ng populasyon, lalala ang krisis. Noon, nawalan ng tiwala sa sistemang Soviet dahil sa kakulangan ng pagkain. Hindi lang ito tungkol sa gutom, kundi tungkol din sa dignidad, kontrol, at kaligtasan. Habang tumataas ang inflasyon at kumukunti ang laman ng estante, bumabalik ang parehong panganib. Kung di magbago ng direksyon ang Rusya, maaaring maulit ang kabanatang akala nilang naisara na. Alam ang nakataya. Nagsimula ng kumilos ang gobyerno. Isa sa pinakamalaking hakbang nila ay ang pagpapakilala ng mga kontrol sa presyo. Nagsusulong ang mga opisyal ng batas para limitahan ang presyo ng mga pangunahing bilihin tulad ng gatas, itlog, patatas, at asukal. Layunin ng plano na siguraduhin ang presyo sa pangmatagalang kontrata ng producer at retailer at limitahan ang pagbabago ng presyo. Kinokonsidera rin ang price corridor na magtatakda ng minimum at maximum na presyo sa pangunahing bilihin. Layunin ay pabagalin ang inflation. Tumututol ang mga producer at nagbababala na ang fixed price ay maaaring magdulot ng kawalan ng kita sa pagsasaka at produksyon ng pagkain. Kapag nilimitahan ang presyo, pwedeng tumigil sa pagbebenta ang mga producer na magre-resulta sa mas kaunting supply at kakulangan. Maaaring magdulot ito ng black market na tatalakayin pa natin upang mapunan ang kakulangan. Umaasa rin ang Russia sa pag-aangkat mula sa mga kaalyado. Ang Belarus ang pangunahing tagapagtustos ng gatas at karne, habang ang China at Turkey ay nagdadala ng gulay, prutas at manok. Nakakatulong ang mga partnership na ito para mabawasan ng pressure. Pero may mga limitasyon din ito. Ang problema sa pera ng Russia at aberaya sa transportasyon dahil sa pag-atake ng Ukraine ay nagpapamahal at nagpapahirap sa pagdadala ng mga produkto. Patuloy pa rin ginagawang pansamantalang solusyon ng gobyerno ang pag-aangkat habang naghahanap ng mas matagalang solusyon. Ang pangmatagalang planong iyon ay tinatawag na import substitution. Ang layunin nito ay mag-produce ng mas maraming produkto sa loob ng bansa at hindi umasa sa mga dayuhang kalakal. Gayunpaman, nangangailangan ng panahon ang pagbuo ng isang self-sufficient na sistema ng pagkain. Kailangan nito ng puhunan, pagsasanay, at infrastruktura. May pag-unlad ang Rusya sa produksyon ng karne at keso, pero magkahalo ang resulta. Maraming lokal na pamalit ang mas mababa ang kalidad o mas mahal. Kulang pa rin ang pagsisikap sa kasarinlan sa pagsasaka dahil sa hindi nare-resolbang kakulangan ng kagamitan at binhi. Binababa ng gobyerno ang interest rate at nagbibigay ng subsidya sa mga producer para tumaas ang produksyon. Pero dahil tumataas ang inflasyon at lumalala ang pagkadismaya ng publiko, maaaring hindi sapat ang mga hakbang na ito. Kung hindi agad maibalik ang balanse ng supply at demand, maaaring lumala ang krisis at tumaas ang pressure sa estado. Kung babalikan natin ang nauna kong punto, habang tumataas ang presyo ng pagkain at kaunti ang laman ng estante, lumalawak ng tahimik ang black market sa Rusya. Ang dating pansamantalang solusyon ay naging paralel na sistema. Ang ilan sa mga kakulangan ay hindi lang tungkol sa panahon, digmaan, o mga parusa. Tungkol din ito sa pagnanakaw at korupsyon. Ang mga produktong sinusuportahan ng estado na layuning panatilihing mababa ang presyo ay madalas nawawala bago pa man makarating sa mga istante ng tindahan. Sa ilang rehiyon, nililihis ng lokal na opisyal o kontratista ang mga produkto para ibenta ng mas mahal ng pribado. Ang mga ganitong gawain ay nagpapalakas ng black market at nagpapababa ng tiwala ng publiko dahil nakikita ng mga tao na ang tulong ng gobyerno ay napupunta lang sa kita ng iilan. Para sa mga hirap ng makabili ng pagkain, ang ideya na ninanakaw pa ang tulong habang dinadala ito ay lalo lang nagpapalalim ng galit at sama ng loob. Dahil dito, lumalaki ang underground economy kung saan
Ang mga bilihin gaya ng keso, karne, at pagkain ng sanggol ay ibinebenta ng hindi na itatala at madalas mas mahal. Walang limitasyon ng estado, kaya umusbong ang black market, hindi lang para sa kita kundi pati kaligtasan. Kapag kulang ang paninda sa supermarket at hindi kumikita ang legal na bentahan dahil sa price control, naghahanap ng ibang paraan ang mga nagbebenta para makaraos. Umaangkop din ang mga mamimili. Isa sa 3 Ruso ngayon ay sadyang bumibili ng smuggled o pekeng produkto. Hindi lang pagkain ang binebenta, pati kosmetiko, electronics, at gamit sa bahay ay marami sa informal na pamilihan. Pero pagkain pa rin ang pangunahing tinda. Kapag di nila makita kailangan sa opisyal na paraan, naghahanap sila sa iba. May panganib sa pagbabagong ito dahil hindi kontrolado ang kalidad ng mga produkto sa black market. Pinapahina nito ang legal na negosyo, binabawasan ang buwis, at binabago ang totoong supply at demand. Sa kalaunan, itinutulak nito ang Russia sa mas hindi matatag at informal na ekonomiya. Kapag nagpatuloy ang krisis sa pagkain, lalakas pa ang underground system, mahihirapan ang gobyerno makontrol ito at ang mga pamilya magtiwala sa kanilang pagkain. Mula sa labas, ang krisis sa pagkain ng Russia ay hindi na lang isang panloob na issue. Isa na itong pandaigdigang linya ng pagkakahati na may mga epekto na umaabot lampas sa mga hangganan nito. Hindi lang panloob na pulisiya at ani ng pananim ang mahalaga sa hinaharap, kundi pati ang posisyon ng Russia bilang malaking tagaluwas ng butil sa mundo. Sa magandang sitwasyon, nakakamit ng bansa ang maayos na anihan kahit may pagsubok. Matatag ang presyo ng gasolina, gumanda ang lohistika, at naipasok muli ang inaangkat na gamit sa agrikultura sa alternatibong ruta ng kalakalan. Kung magkatugma ang mga kondisyong ito, maaaring mapanatili ng Rusya ang isang katanggap-tanggap na antas ng pag-export ng butil na makakatulong upang mapagaan ang presyon sa pandaigdigang pamilihan. Makikinabang ang mga bansa sa Africa, Gitnang Silangan, at ilang bahagi ng Asya na umaasa sa trigo ng Rusya dahil sa mas matatag na presyo at tuloy-tuloy na supply. Mapapanatili rin ito ang pangunahing pinagkukunan ng dayuhang kita ng Rusya na nagdadala ng bilyong halaga taon-taon bago ang krisis. Gayunpaman, ang pinakamasamang senaryo ay nangyayari na sa ilang bahagi ng bansa. Bumaba ang produksyon ng butil dahil sa masamang panahon, kakulangan ng binhi at kagamitan. Mabilis ding bumababa ang inaangkat na produkto. Kung magpatuloy ang trend, pwedeng mawala sa Russia ang pagiging pangunahing tagapagtustos sa mundo. Magdudulot iyon ng matinding epekto sa mga pandaigdigang pamilihan. Maaaring tumaas ang presyo at maantala ang supply ng butil sa mga bansang umaasa sa Russia. Ang pagbagsak ng export cooperation at tuloy-tuloy na digmaan ay nagdulot ng matinding hamon sa global food security. Kung magpapatuloy ang pagbaba ng produksyon ng Russia at mananatiling limitado ang pag-export ng Ukraine, maaaring muling maranasan ng mundo ang takot sa kakulangan ng butil na nangyari noong mga naunang sig-alot. Ngunit sa pagkakataong ito ay mas kaunti na ang mga pananggalang. Malamang ay nasa gitna ng dalawang iyon ang mangyayari. Mataas pa rin ang presyo ng pagkain sa Russia at hindi pantay ang supply. Patuloy ang galit ng publiko, lalo na sa mga rehiyong hindi naaabot ng subsidya at imported na produkto. Mataas pa rin ang presyo ng butil sa buong mundo. Hindi man krisis, pero malaki pa rin ang epekto nito sa budget ng mga bansang mahina ang ekonomiya. Patuloy pa ring nag-e-export ang Rusya. Bagamat nabawasan ang dami at madalas, ay may mga pagkaantala. Ang spekulasyon at financial hedging sa global na merkado ay nagpapabago-bago ng presyo, kaya nahihirapan ang mahihirap na bansa magplano at bumili ng butil. Ang paggamit ng pagkain bilang sandatang pampulitika ay nananatiling nakababahala, habang ang ditiyak na produksyon ng agrikultura ng Rusya ay patuloy na gumugulo sa pandaigdigang kalakalan. Hindi lang ito krisis ng patatas o tinapay, kundi ng katatagan ng buhay sa Rusya at epekto nito sa ibang kontinente. Ang pagtaas ng presyo ng pagkain ay malalim na nakaugnay sa digmaan, mga parusa at dinamika ng pandaigdigang kalakalan. Ito ay hinuhubog ng mga desisyong ginagawa sa Moscow, Brussels at maging sa Washington at nararamdaman sa mga kusina mula Harare hanggang Cairo. Ang pag-export ng butil ng Rusya ay hindi lang yaman ng bansa, kundi pandaigdigang lifeline din. Kapag sila'y pumalya, ramdam ang epekto kahit sa labas ng kanilang hangganan. Sa kasaysayan, naging sanhi ng pagbabago sa Rusya ang pagkain. Ang tinapay at patatas ay hindi lang nagpakain ng tiyan.
Nagpasimula rin ito ng mga revolusyon at naging tanda ng mga sandaling bumagsak ang panlipunang kasunduan. Kung ang krisis ngayon ay magdudulot ng tunay na pagbabago, nakadepende ito sa mga susunod na mangyayari. Kung kikilos agad ang gobyerno, may pagkakataon na mapatatag ang lokal at pandaigdigang mga pamilihan. Maaring lumala ang epekto kung mabigo ito. Hindi lang ito para sa mga Ruso, para sa maraming pamilya. Ang krisis na ito ay hindi lang pampolitika, kundi personal din. Ito ang ina sa Kazan na nilalaktawan ang hapunan para sa kanyang mga anak at ang retiradong matanda sa Volgograd na namimili sa pagitan ng pagkain o gamot. Magsasaka sa Krasnodar na napipilitang panoorin mabulok ang butil sa imbakan dahil walang gasolina para mailipat. Hindi napapabalita ang mga kwentong ito, pero sila ang naglalarawan ng kasalukuyang panahon. Pinaaalala nila na sa likod ng bawat toneladang butil, price index at export, may mga buhay na naaapektuhan ng presyo ng pagkain.